Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa Maynila, isang magandang dalaga ang sakay ng kanyang motorsiklo. Nakasuot siya ng isang simpleng pink na bestida at ang kanyang paboritong itim na helmet. Ang kanyang pakay ay dalawin ang pinakamamahal niyang lola. Ngunit bigla, isang patrol car ang humaginit at sumagi sa kanya, dahilan upang siya'y bumagsak. Ang kanyang katawan ay nagasgasan at ang motorsiklo niya ay nasira. Ang lumabas sa sasakyan ay hindi mga alagad ng batas na handang tumulong, kundi 4 na aroganteng pulis. Sa halip na humingi ng tawad, ang kanilang leader pa ang nagalit, pinararatangan siyang nagpabaya sa pagmamaneho. Ang galit ng dalaga ay sumiklab. Sa isang iglap, pinagsasapak at pinagsisipan niya ang 4 na pulis hanggang sa sila'y manghina at bumagsak sa mainit na aspalto. Sino nga ba ang magandang dalagang ito? Bakit taglay niya ang ganitong pambihirang tapang at kakayahan? Ating alamin ang kanyang buong kwento. Tirik na ang araw nang maghanda si Alena na umalis sa kanyang apartment. Sa edad na 23, kilala siya bilang isang babaeng matatag, may sariling paninindigan at hindi basta-basta natitinag. Ngayong araw, balak niyang bisitahin ang kanyang lola na nakatira sa kabilang dulo ng lungsod, ang nag-iisang pamilya na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng magulong trabaho. Sinuri niya ang kanyang maliit na sling bag, tiniyak na ligtas ang mahahalagang dokumento at cellphone. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang itim na helmet, isinuot ito ng maisanay na kilos. Ang init ng hangin ay tila humahaplos sa kanyang balat, ngunit hindi ito ininda ni Alena. Sanay na siyang harapin ang matinding sikat ng araw. Lumakad siya patungo sa kanyang motorsiklo na maayos na nakaparada sa harap ng kanyang tinutuluyan. Ang makina ng scooter ay umandar nang may mahinang ugong, tila naunawaan ang kanyang nararamdaman. Sa ibabaw ng upuan, inilagay niya ang maliit na bag na naglalaman ng higit pa sa mga personal na gamit. Bago umalis, sumulyap siya saglit sa larawan ng kanyang pamilya sa dingding. Ang ngiti ng kanyang lola ay kasing init pa rin ang dati. "Lola, bibisitahin kita ngayon," bulong niya sa sarili. Humangin ng marahan, tinatangay ang dulo ng kanyang buhok na nakalugay sa ilalim ng helmet. Normal lang ang tibok ng kanyang puso, walang masamang kutob na gumugulo sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang pinihit ang silinyador at umarangkada ang motorsiklo sa kalsadang nagsisimula ng maging abala. Sa tanghaling iyon, si Alena ay isa lamang apong sabik na makasama ang kanyang lola. Hindi niya alam na susubukin ng daan ang kanyang tapang at mga prinsipyo. Ang suot ni Alena ay isang mini dress na may kulay na pink pastel, maayos at disente ang pagkakabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang pagpili ng damit ay palaging sumasalamin sa kanyang personalidad, simple, may tiwala sa sarili at hindi takot magpakatotoo. Magaan ang tela, bagay sa mainit na panahon, ngunit nananatili pa rin ang katinuan na kanyang pinanghahawakan mula pagkabata. Ang itim na helmet na suot niya ay hindi lamang isang aksesorya, kundi simbolo ng kanyang disiplina sa pagmamaneho. Alam na alam niya kung gaano kapanganib ang mga kalsada sa lungsod na ito, lalo na para sa isang batang babae na nag-iisa. Ngunit ang pag-iingat ay hindi kailanman naging dahilan ng kanyang takot, sa halip, ito ang nagpatala sa kanyang pagiging alisto. Sa kanyang likuran, ang maliit na itim na bag ay naglalaman ng mahahalagang bagay, kabilang ang isang handheld transceiver, JIGI, na bihirang makita ng karaniwang tao. Ang kanyang motorsiklo ay tumatakbo ng matatag sa kanang linya, alinsunod sa mga patakaran. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan sa unahan. Hindi siya nagmamadali at hindi rin siya nagpapabagal ng sobra-sobra. Ang bawat kilos niya ay kalkulado at mahinahon. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa side mirror, tinitiyak na walang kahina-hinalang sasakyan sa likuran. Ang init ng panahon ay nagpapakintab sa aspalto. Ngunit si Alena ay nanatiling kalmado gaya ng dati. Walang kapansin-pansin sa kanya maliban sa aura ng katahimikan na bihirang taglayin ng mga kabataan sa kanyang edad. Hindi siya ang tipo na mahilig tumawag ng pansin. Ngunit kapag nakatayo sa gitna ng karamihan, laging nararamdaman ng mga tao na may kakaiba sa kanya. Sa tanghaling iyon, ang kanyang simpleng anyo ang siyang naging pundasyon ng kanyang hindi inaasahang katapangan. At hindi magtatagal, makikita ng mundo kung sino talaga si Alena. Ang puting scooter ay marahang tumatakbo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Si Alena ay nakaupo ng tuwid, diretso ang likod.
Ang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, may buong kontrol. Nagsimula nang dumami ang mga tao sa kalsada. Ang mga nagtitinda sa bangketa ay nagbubukas ng kanilang mga pwesto. Ang mga tricycle ay humihinto saglit, naghihintay ng pasahero, at ang tunog ng busina ay paminsan-minsang gumugulo sa katahimikan. Ngunit si Elena ay nanatiling kalmado. Sanay siyang dumaan sa kalsadang ito mula pa noong kolehiyo. At ngayon, kahit na nagtatrabaho na, hindi nagbago ang kanyang ruta. Gusto niya ang pagiging pare-pareho, tulad ng pagmamahal niya sa kaayusan at katarungan. Sa kahabaan ng daan, ang mga mayayabong na puno ay unti-unting napapalitan ng mga gusaling gawa sa semento na nagpapatalbog ng init. Ang hangin ay tuyo, ngunit ang kanyang magaan na pink na bestida ay nagpapanatili sa kanyang kaginhawaan. Paminsan-minsan siyang sumusulyap sa side mirror, tinitiyak na walang sasakyang masyadong malapit sa kanya. Lahat ay normal, walang kahina-hinala, walang masamang kutob. Nakangiti pa nga siya ng bahagya nang maalala ang plano niyang dalhin ang paboritong bibingka ng kanyang lola mamaya. Sa tanghaling iyon, ang mundo ay tila payapa, na para bang binibigyan siya ng espasyo para makahinga sandali mula sa kanyang mga gawain. Wala pang senyales na ang katahimikang iyon ay malapit ng mawasak. Ang aspalto ay nagpapakita ng nakakasilaw na liwanag na nagpapanginig sa daan sa unahan na parang isang ilusyon. Pinabagal ni Elena ang takbo ng kanyang motorsiklo habang papalapit sa isang interseksyon na karaniwang matao. Doon, isang grupo ng mga nagtitinda ang nakaupo sa ilalim ng asul na tolda. Pawisan ang kanilang mga mukha, ngunit nakangiti pa rin silang bumabati sa mga customer. Isang matandang babae ang nagtitinda ng palamig, ang kanyang kulubot na kamay ay sanay na nagsasali ng inumin sa mga plastik na baso. Kilala ni Elena silang lahat. Sila ay bahagi ng pang-araw-araw na tanawin na kanyang iginagalang. Dahan-dahan siyang dumaan sa kanila, hindi bumusina at hindi rin nanggulo. Sa di kalayuan, isang patrol car ang dumaan, ngunit hindi huminto at hindi rin nagsagawa ng checkpoint. Nakahinga ng maluwag si Elena. Minsan, ang presensya ng ganoong sasakyan ay nagdudulot ng tensyon. Ngunit ngayong araw, lahat ay tila karaniwan. Huminga siya ng malalim, ninamnam ang mainit na hangin na humahampas sa kanyang mukha mula sa likod ng helmet. Ang kanyang scooter ay nasa perpektong kondisyon pa rin. Walang kakaibang tunog, walang kakatwang panginginig. Pakiramdam niya ay ligtas siya. Wala pang nakakaalam na sa loob lamang ng ilang minuto, ang katahimikang ito ay wawasakin ng arogansya na nagpapanggap bilang otoridad. Ngunit sa ngayon, si Elena ay isa lamang dalagang papunta sa yakap ng kanyang lola at sa kapayapaang nararapat niyang makuha. Ang kalsada sa tanghaling iyon ay lalong uminit. Ang hangin ay nanginginig sa ibabaw ng aspalto na parang mga alon na hindi nakikita. Patuloy na tumakbo si Elena sa matatag na bilis. Ang kanyang mga mata ay alerto ngunit kalmado. Sa kaliwa, isang nagtitinda ng fishball ang nagtutulak ng kanyang kariton habang pinupunasan ang pawis sa noo. Sa kanan, mga kabataan ang nagkukumpulan sa harap ng isang karinderya, nagtatawanan na para bang walang problema sa mundo. Hindi naiinggit si Elena. Alam niyang iba ang landas ng kanyang buhay, mas tahimik, ngunit mas puno rin ng responsibilidad. Tiningnan niya ang orasan sa maliit na screen ng kanyang motorsiklo, 1 oras. Siguradong naghihintay na ang kanyang lola na may mainit na tsaa at paborito niyang bibingka. Ang isiping iyon ay nagpangiti sa kanya. Binilisan niya ng kaunti ang takbo, ngunit nanatili pa rin sa ligtas na limitasyon. Ang kanyang itim na helmet ay sumasangga sa sikat ng araw, habang ang mainit na hangin ay sumisingit sa siwang ng manggas ng kanyang bestida. Walang gumagambala. Hanggang sa sumunod na segundo, mula sa kabilang direksyon, isang patrol car ang mabilis na tumakbo ng walang anumang senyas, biglang lumiko at tumawid sa gitnang linya ng kalsada. Nagpreno si Elena, ngunit huli na. Nanigas ang kanyang katawan. Ang kanyang survival instinct ay umilaw, at bago pa man siya makasigaw, isang malakas na pagtama ang tumama sa harap na bahagi ng kanyang motorsiklo. Ang banggaan ay nangyari sa isang iglap. Mabilis, marahas, at walang awa. Ang katawan ng motorsiklo ay tumilapon sa gilid, ang gulong sa harap ay natupi, at si Elena ay tumilapon mula sa upuan, bumagsak ng malakas sa nagbabagang aspalto.
Ang kanyang helmet ang nagligtas sa kanyang ulo, ngunit ang kanyang braso at tuhod ay malalim na nagasgasan. Ang sariwang dugo ay dahan-dahang dumaloy sa mainit na ibabaw ng kalsada. Ang kanyang puting scooter ay nakahandusay ng tagilid. Ang tambutso ay umuusok pa, ang ilaw sa harap ay basag-basag, at ang katawan ay yupi sa gilid. Ang tunog ng preno ng kotse ay matinis, pagkatapos ay sandaling katahimikan. Tanging ang ihip ng hangin at ang mabilis na tibok ng puso ni Alena ang maririnig. Ang mga taong kanina ay nagtatawanan ay natahimik. Isang nagtitinda ng palamig ang huminto sa pagsasalin, nanlaki ang mga mata, ngunit walang sinumang gumalaw. Sa wakas ay huminto ang patrol car. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at 4 na figura ang lumabas. Isa sa harap na may matikas na tindig at mayabang na tingin. Ang 3 pa ay sumunod na parang anino. Si Alena ay nakaupo pa rin sa kalsada. Hirap siyang huminga. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagkabigla. Kilala niya kung sino ang lalaki sa harap niya. At sa sandaling iyon, ang payapang tanghali ay gumuho, pinalitan ng tensyon na nakabitin na parang ulap ng bagyo na handa ng sumabog. Si Alena ay nakaupo sa gitna ng kalsada. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla na nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Dahan-dahang dumadaloy ang dugo mula sa mga sugat sa kanyang tuhod at siko, tumutulo sa mainit na aspalto hanggang sa agad itong mag-evaporate. Ang kanyang itim na helmet ay buo pa rin, mahigpit na nakakabit sa kanyang ulo, ang tanging proteksyon na hindi siya binigo. Sa kanyang paligid, ang mga residente na kanina ay abala ay ngayon ay nakatayo na parang mga estatwa. May hawak na baso ng palamig, may hawak pa ring walis, ngunit walang sinumang nangahas na lumapit. Kilala nila ang patrol car na iyon, at lalo na, kilala nila kung sino ang kakababalang mula roon. Ang takot na matagal nang nakatanim sa kanila ay nag-udyok sa kanilang manahimik. Kahit na ang kanilang mga puso ay sumisigaw na gustong tumulong. Tumingin si Alena sa paligid. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang mukha na handang mag-abot ng kamay, ngunit ang natagpuan niya ay mga tingin na nagmamadaling ibinaba, mga ulong yumuko, at mga paang dahan-dahang umaatras. Ang mundo ay tila lumiit para lamang sa kanya. Isang dalaga na nasugatan, nag-iisa sa gitna ng kalsada na dapat sana para sa lahat. Ang kanyang paboritong scooter ay nakahandusay na walang magawa sa kanyang tabi. Ang puting katawan nito ay puno na ngayon ng mga gasgas at yupi. Ang kanang salamin ay sira, ang kadena ay natanggal sa pwesto nito, at ang ilaw sa harap ay durog. Ang tunog ng makina na kanina ay mahinahon ay naging isang patay na ugong na lamang. Alam ni Alena na ang motorsiklong ito ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay simbolo ng kanyang kasarinlan. Ang nagdadala sa kanya sa trabaho, sa pagsasanay, at sa pagdalaw sa kanyang lola nang hindi umaasa sa sinuman. Ang makita itong sira na ganito ay parang pagkawala ng isang bahagi ng kanyang sarili. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nanginginig ang kanyang tuhod. Ang kanyang mga kamay ay dumidiin sa mainit na aspalto, sinasalo ang bigat ng kanyang katawan na biglang naramdaman na pagod na pagod. Ngunit sa likod ng panghihinang iyon may nagsimulang mag-alab. Hindi isang mabangis na galit, kundi isang kalmadong determinasyon, matalas at hindi matatawaran. Hindi pa niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi niya hahayaang yurakan ang katarungan ng ganoon na lamang. Sa gitna ng alikabok at init ng tanghali, dahan-dahang bumangon si Alena, tiyak at walang ingay. Sa wakas ay huminto ng tuluyan ang patrol car. Ang makina nito ay mahinang umaandar pa rin, habang manipis na usok ang lumalabas mula sa hood. Ang pinto ng driver ay bumukas ng may mabigat na tunog at mula roon ay lumabas ang isang lalaking matipuno na nakasuot ng asul na uniforme ng pulis. Ang pangalan niya ay Berto. Magaspang ang kanyang mukha, makapal ang kilay, at ang kanyang tingin ay puno ng kayabangan. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang kanyang mga bota ay tumutunog sa aspalto na may sadyang pinalakas na yabag, na para bang gusto niyang ipagdiinan ang kanyang presensya. 3 iba pa ang agad na sumunod mula sa panig ng pasahero, lahat ay nakasuot ng parehong uniforme. Ngunit ang kanilang mga tindig ay mas nakayuko, tulad ng mga tauhan na sanay na yumuko sa bulag na kapangyarihan. Sila ay tumayo ng magkahanay sa likod ni Berto, bumubuo ng isang formasyon na mas kahawig ng isang gang sa kalsada, kaysa sa mga alagad ng batas. Walang nagtanong sa kalagayan ni Alena.
Walang sumuri sa mga sugat sa kanyang katawan. Ang naroon lamang ay isang malamig na kilos na puno ng pagka-superior. Na para bang sila ang hari ng kalsadang ito. Tiningnan ni Berto si Alena mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit na parang tumitingin sa isang bagay na walang halaga. Ang kanyang uniforme ay opisyal, ngunit ang paraan ng kanyang paglalakad, ang paraan ng kanyang pagtingin, kahit na ang paraan ng kanyang pagtayo, lahat ay nagpapakita na matagal na siyang sanay na abusuhin ang kapangyarihan. Ang ranggo sa kanyang balikat ay kumikinang, ngunit ang kanyang puso ay matagal nang nawalan ng liwanag ng karangalan na dapat sana itaglay niya. Sa kanyang baywang, isang batuta ang nakasabit na maluwag na para bang handang gamitin anumang oras ng walang pagsasaalang-alang sa batas. Hindi siya nagdala ng tiket ni radyo para iulat ang insidente. Ang dala niya lamang ay ang arbitraryong kilos na matagal nang nakaugat. Ang mga residente sa paligid ay lalong lumayo. Ang ilan ay dahan-dahang isinara ang kanilang maliliit na tindahan. Kilala nila kung sino si Berto. Isang pulis na madalas mag-set up ng peking checkpoint sa interseksyon, humihingi ng pera sa mga negosyante at nagbabanta sa sinumang mangahas na lumaban. At ngayon, sa gitna ng tirik na araw, si Alena, isang dalaga na nabangga dahil sa kanyang kagagawan, ay kailangang harapin siya ng direkta. Walang proteksyon, walang saksi. Tanging ang init ng aspalto at ang katahimikang puno ng takot ang kasama. Ang mga residente na unang nagkumpulan sa lugar ng aksidente ay nagsimulang umatras, hakbang-hakbang. Ilang mga tao na unang naghanda na tumulong, may naglabas na ng tissue, may naghahanda ng itayo ang motorsiklo, ay biglang huminto sa kanilang mga kilos nang makilala nila ang figura na bumaba mula sa patrol car. Nagbago ang kanilang mga tingin. Mula sa pag-aalala ay naging pag-iingat, mula sa simpatsya ay naging takot. Isang nagtitinda ng kanin ang binawi ang kanyang kamay na nakaunat at nagpanggap na abala sa pag-aayos muli ng kanyang mga paninda. Isang tricycle driver na kanina ay nakaparada malapit ay dahan-dahang pinaandar ang kanyang makina na para bang naghahandang tumakas kung lumala ang sitwasyon. Walang nangahas na magsalita. Maging ang mga bata na kanina ay naglalaro sa bangketa ay hinila papasok ng kanilang mga ina. Ang kalsada na dati abala ay dahan-dahang naging tahimik. Na para bang alam ng lungsod na ito na ang presensya ni Berto ay hindi magandang senyales, kundi simula ng isang panggigipit na hindi nila kayang labanan. Alam nilang lahat kung sino si Berto. Hindi bilang isang tagapagtanggol, kundi bilang isang kinatatakutan na madalas lumitaw sa interseksyon tuwing rush hour. Pinahihinto ang mga sasakyan sa mga mababaw na dahilan, pagkatapos ay hihingi ng voluntaryong donasyon para mabilis na matapos ang usapan. Ang mga nagtitinda sa palengke ng Remedios ay kabisado na kung magkano ang dapat ihanda bawat linggo upang hindi sila paalisin o akusahan na nakakasagabal sa kaayusan. Ang mga parking attendant malapit sa mga kainan ay mayroon pang ang schedule ng pagbabayad para hindi sila guluhin. Si Berto at ang kanyang mga tauhan ay hindi mga tagapagpatupad ng batas. Sila ay mga anino ng kapangyarihan na gumagamit ng uniforme para sa personal na pakinabang. At ngayon, habang si Alena ay nasugatan sa gitna ng kalsada dahil nasagi ng kanilang patrol car, walang sinumang nangahas na maging boses ng katarungan. Ang takot ay matagal nang naging kultura, mas malakas kaysa sa pagkakaisa. Sa gitna ng katahimikang iyon, nag-iisa si Alena. Ang kanyang katawan ay puno ng alikabok at dugo, ang kanyang motorsiklo ay sira, at ang kanyang pag-asa sa tulong ng mga residente ay unti-unting nawala. Ngunit, sa gitna ng pag-iisa na iyon, ang kanyang determinasyon ay nagsimulang tumigas na parang bakal na pinapanday sa apoy. Si Alena ay nakaupo sa mainit na aspalto. Hirap pa rin siyang huminga, ngunit ang kanyang isipan ay nagsisimula ng luminaw. Hindi siya takot, siya ay nasaktan. Ngunit ang mas masakit ay ang pakiramdam na pinagtaksilan ng sistema na dapat sana inagpoprotekta. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa moral na pagkabigla. Paano nangyari na ang taong nakasuot ng uniforme ng tiwala ng bayan ay siya pang naging sanhi ng kanyang pagdurusa? Tiningnan niya ang sugat sa kanyang braso, ang dugo na dahan-dahang natutuyo, pagkatapos ay tumingin sa kanyang minamahal na motorsiklo na nakahandusay. Sa katahimikan, inipon niya ang kanyang lakas, hindi lakas ng galit, kundi lakas ng prinsipyo. Alam niyang kung susuko siya ngayon, hindi lamang siya ang talo,
kundi pati na rin ang lahat ng residente na nanahimik dahil sa takot. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim, pinatatag ang tibok ng kanyang puso at itinayo ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata na kanina ay malungkot ay nagsimula ng kumislap ng matalas, puno ng determinasyon na hindi maaaring baliwalain. Lumapit si Berto ng maihakbang na puno ng kayabangan. Tinapakan ng kanyang mga sapatos ang maliliit na bato sa gilid ng kalsada hanggang sa tumunog ito ng malakas. Huminto siya mismo sa harap ni Alena. Ang kanyang anino ay tumakip sa katawan ni Alena na nakaupo pa rin sa lupa. Ang kanyang tingin ay malamig. Ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang mapanuyang ngiti na puno ng tagumpay. Hindi siya yumuko, hindi nag-alok ng tulong, lalo nang hindi humingi ng tawad. Para sa kanya, ang isang dalaga tulad ni Alena ay isang maliit na hadlang lamang na maaaring tapakan ng walang kahihinatnan. Sa likuran niya, ang kanyang 3 tauhan ay nakatayong matigas, mga kamay sa baywang, handang mang-intimidate kung utusan. Ang hangin sa tanghali ay lalong uminit, hindi dahil sa araw, kundi dahil sa tensyon na nag-aalab sa pagitan nila. Ang mga residente ay nanatiling tahimik sa di kalayuan, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi maalis sa eksenang iyon. Sa gitna ng lahat ng ito, dahan-dahang itinaas ni Alena ang kanyang mukha. Ang kanyang tingin ay hindi umiiwas. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay sapat na nagsasabi, "Hindi ako takot." At sa katahimikang iyon, ang tunay na laban ay nagsimula pa lamang. Ang 3 tauhan ni Berto ay nakatayo sa likuran niya na may matigas na tindig. Ang kanilang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng baywang, handang sumunod sa utos ng hindi nag-iisip. Pareho ang kanilang mga uniforme, ngunit ang paraan ng kanilang pagtingin kay Alena ay malinaw na hindi tingin ng isang tagapagtanggol, kundi tingin ng mga bantay na handang mang-api. Isa sa kanila ay nag-krus pa ng mga braso. Pinalobo ang dibdib na para bang gustong ipakita ang pisikal na lakas na hindi naman kailangan. Sila ay hindi isang grupo na nagpapanatili ng kaayusan, kundi isang ekstensyon ng arogansya na matagal nang hindi nakokontrol. Walang radyong itinaas, walang pagtatangkang idokumento ang pangyayari, lalo na ang pag-aalala sa biktima. Ang naroon lamang ay ang pisikal na presensya na ginagamit upang manakot. Na para bang sapat na ang pagtayo roon, lahat, kasama si Alena, ay susuko ng walang kondisyon. Ngunit, nagkamali sila sa pag-akala kung sino ang babaeng nakaupo sa harap nila. Dahan-dahang bumangon si Alena. Kahit na nanginginig pa rin ang kanyang tuhod at ang kanyang kanang braso ay puno ng tuyong dugo, hindi siya natumba at hindi rin siya yumuko. Ang bawat kilos niya ay kalmado, kalkulado, puno ng kontrol. Tulad ng mga kilos na libu-libong beses ng sinanay sa isang dojo. Ang kanyang itim na helmet ay nakatakip pa rin sa kanyang ulo, ngunit ang kanyang matatalas na mata ay malinaw na nakikita mula sa likod ng visor. Tiningnan niya si Berto at ang kanyang 3 tauhan ng walang takot, walang ingay, tanging katahimikan na puno ng hamon. Sa likod ng kanyang payat na katawan ay nakatago ang disiplina ng maraming taon, pagsasanay sa pokus, paghinga, at lakas ng isip na hindi masusukat ng kalamnan lamang. Ang mga residente na nagmamasid mula sa malayo ay nagsimulang magpalitan ng tingin. Mayroong nagtataka, mayroong nag-aalala, ngunit mayroon ding nagsisimulang makaramdam ng kakaiba. Isang sinag ng pag-asa. Hindi nagsalita si Alena, ngunit ang kanyang presensya mismo ay nagsimulang magbago ng kapaligiran. Ang takot na kanina ay nangingibabaw sa kalsada ay dahan-dahang nabasag, pinalitan ng ibang uri ng tensyon. Ang tensyon bago ipakita ng katarungan ang kanyang anyo. Tumayo si Alena ng tuwid. Ang kanyang katawan na puno pa rin ng pasa at alikabok ay hindi nakabawas sa kanyang aura ng katahimikan. Diretso siyang tumingin kay Berto, walang kurap, walang pag-aalinlangan. Hindi siya sumigaw, hindi umiyak, lalo nang hindi nagmakaawa. Sa kanyang katahimikan ay may isang lakas na mas malalim kaysa sa galit lamang. May isang prinsipyo na hindi matatawaran, isang dignidad na hindi maaaring yurakan. Alam niyang maraming dalaga ang pipiliing manahimik sa ganitong sitwasyon, lunukin ang sakit para maiwasan ang gulo. Ngunit hindi ganoon si Alena. Naniniwala siyang ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw ng malakas, ngunit dapat itong tumayo ng tuwid, sa mismong harap ng kawalang katarungan. Ang langit ay mainit pa rin, ang hangin ay marahang umiihip, ngunit sa paligid niya, ang oras ay tila bumagal.
Maging si Berto na karaniwang mayabang ay nakaramdam ng kakaiba sa tingin ang dalagang iyon. Isang bagay na hindi niya maaaring maliitin basta-basta. Naramdaman ni Berto na ang kanyang otoridad ay nagsisimula ng questionin dahil lamang sa katahimikan ni Alena, kaya't agad siyang naging opensibo. Sa isang magaspang na boses at mapanumbat na tono, sinabi niyang kasalanan ni Alena ang aksidente dahil hindi siya nagbigay daan sa patrol car. Dahil hindi siya nag-iingat dahil nangahas siyang magmaneho sa maling linya. Sinasadya niyang baluktutin ang mga katotohanan na para bang ang isang patrol car ay may karapatang sumingit sa linya ng sinuman ng walang kahihinatnan. Ang kanyang mga tauhan ay agad na tumango-tango na para bang sumusuporta sa peking salaysay na iyon. Kahit na sila mismo ang nakasaksi kung paano tumakbo ng walang ingat ang kanilang sasakyan mula sa kabilang direksyon. Walang pagtatangkang linawin, walang intensyong tumulong. Ang naroon lamang ay ang psikolohikal na panggigipit na pilit na ipinapasok sa isipan ni Alena. Na para bang sapat na ang pagsisi sa biktima para mabura ang lahat ng kasalanan. Ngunit hindi na tinag si Alena. Alam na alam niya kung saang linya siya nagmamaneho at alam niya kung sino talaga ang nagpabaya. Sa kanyang katahimikan, nagsimula siyang magbilang, hindi ng paghihiganti, kundi ng susunod na hakbang. Dahil para sa kanya, ang katarungan ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa responsibilidad na dapat ipatupad, gaano man kaliit ang paglabag. Ang mga residente na kanina ay nagtatago ay ngayon ay nakatayo sa likod ng mga tindahan, sa pagitan ng mga poste, o sa likod ng kanilang mga nakaparadang motorsiklo. Lahat ng mata ay nakatuon kay Alena. Tahimik pa rin sila. Ngunit ang katahimikang iyon ay iba sa dati. Hindi na ito katahimikan ng takot lamang, kundi katahimikan na naghihintay. Naghihintay kung susuko ba ang dalaga tulad ng laging nangyayari, o siya ang magiging boses na matagal na nilang hindi mailabas. Ilang mga nagtitinda ang nagpalitan ng tingin. Mayroong mahigpit na humawak sa walis, mayroong nagpipigil ng hininga. Alam nilang kung mangangahas si Alena na lumaban, hindi lamang ito tungkol sa kanya, kundi maaaring simula ng pagbabago na matagal na nilang pinapangarap. Ngunit hindi pa rin nila kayang simulan. Ang takot ay masyadong malalim at ang ugali ng pagyuko ay matagal nang nakatanim. Kaya't sila ay nanonood na lamang, umaasa mula sa malayo ng hindi nangangahas na lumapit. Samantala, si Alena ay walang pakialam sa mga matang nakatingin sa kanya. Malinaw ang kanyang isipan. Kalmado ang kanyang katawan kahit na masakit pa rin ang mga sugat. Alam niyang mag-isa siya, ngunit sa pag-iisa na iyon siya pinakamalakas. Sa isang boses na matatag, ngunit kalmado pa rin, sinabi niyang nasa tamang linya siya, na nagbigay daan na siya ng maayos, at ang patrol car ang tumakbo ng walang ingat at walang dahilan. Hindi siya nag-akusa ng may emosyon, ngunit nagsabi ng katotohanan ang may tapang na hindi maaaring baliwalain. Pagkatapos ng malakas, hiniling niya ang pananagutan. Ang kanyang motorsiklo ay sira, ang kanyang katawan ay sugatan, at may karapatan siyang mabayaran. Ang mga salitang iyon ay simple, ngunit sa pandinig ni Berto, ito ay parang isang sampal sa harap ng publiko. Sa kanyang kapaligiran, walang sinumang nangahas na humingi ng bayad pinsala, lalo na mula sa isang pulis. Ngunit si Alena ay hindi isang ordinaryong mamamayan. Hindi lamang siya humihingi ng katarungan, ipinapatupad niya ito. Kahit na ang buong kalsada ay piniling manahimik. At sa sandaling iyon, ang hangin sa tanghali ay tila nagbago. Hindi na ito init na nakakapaso, kundi init na nagpapaalab ng katapangan. Humalakhak si Berto ng malakas, sinadyang lakasan para ipakita ang kapangyarihan at mangmaliit. Naniningkit ang kanyang mga mata, bahagyang yumuko ang kanyang katawan na parabang nang aasar. Na parabang ang mga salita ni Alena ay walang kwentang salita lamang mula sa isang dalaga na hindi nakakaintindi ng tunay na patakaran sa kalsadang ito. Miss, alam mo ba ang problema namin, sabi niya habang nakangisi. Puno ng panunuya ang kanyang boses. Marami pa kaming kailangang asikasuhin. Kapag nakakita ka ng patrol car, tumabi ka. Yan ang patakaran. Sabi niya na para bang ang batas ay maaaring gawin ayon sa kanyang gusto. Na para bang ang unipormeng suot niya ay nagbibigay sa kanya ng karapatang baliwalain ang sakit ng ibang tao. Ang kanyang tatlong tauhan ay tumawa rin ng mahina, nagpapatunay sa kanilang posisyon bilang isang grupo na hindi kailangang humingi ng tawad.
Naniniwala sila sa lakas ng grupo at sa simbolo ng otoridad sa kanilang mga braso, na walang sinumang mangangahas na lumaban. At sa isang sandali, sigurado silang yuyuko si Alena, babawiin ang kanyang mga salita, at aalis na may sugat at kahihiyan. Tumalikod si Berto na para bang tapos na ang usapan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng kumpiyansa na hindi kikilos ang dalaga. Hindi na siya lumingon pa. Sigurado siyang ang takot ay magpapatahimik kay Alena magpakailanman. Wala na akong oras para sa'yo, sabi niya habang naglalakad patungo sa kotse. Ang kanyang boses ay malamig at pinal. Kung kailangan mo ng tulong, humingi ka na lang sa mga residente. Ang mga salitang iyon ay binitawan na parang isang biro. Kahit na alam niyang walang sinumang mangangahas na tumulong. Akala niya, sa pag-iwan sa kanya ng ganoon na lang, malulugmok si Alena, iiyak mag-isa, at uwi na may kahihiyan at sugat na hindi kailanman kinilala. Ngunit ang hindi napagtanto ni Berto ay hindi lamang niya iniwan ang isang biktima, iniwan niya ang isang apoy na nagsisimula ng mag-alab. Tahimik nga si Alena, ngunit hindi dahil sa pagsuko. Sa likod ng kanyang sugatang katawan, ang kanyang diwa ay bumangon. At nang tumalikod si Berto, iyon ang sandali na nagpasya si Alena. Tama na ang pananahimik, tama na ang takot. Ang katarungan ay hindi dumarating ng kusa. Kailangan itong ipaglaban. Kahit na kailangan itong simulan sa isang sipa. Hindi sumigaw si Alena, walang banta, walang babala. Gumalaw lamang siya ng mabilis, tiyak at puno ng kontrol. Sa isang iglap, ang kanyang payat na katawan ay sumugod pasulong. Ang kanyang kanang paa ay itinaas sa isang paikot na kilos na tumpak, at pagkatapos ay tumama mismo sa likod ni Berto na may kalkuladong lakas. Ang sipa na iyon ay hindi isang mabangis na galit, kundi isang ekspresyon ng prinsipyo na nyurakan. Si Berto, na hindi inaasahan ang nangyari, ay natumba bago pa man tuluyang bumagsak sa mainit na aspalto. Ang kanyang police cap ay tumilapon, ang kanyang mukha ay tumama sa kalsada, at ang kanyang mayabang na ekspresyon ay napalitan ng nakakahiyang pagkabigla. Sandali siyang nakahandusay. Hirap siyang huminga. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa kanyang dignidad na biglang gumuho sa harap ng publiko. Sa kanyang paligid, ang mga residente ay natulala. Mayroong nagpipigil ng hininga, mayroong hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Hindi pa man nakakabangon si Berto, ang kanyang 3 tauhan ay agad na sumugod. Sabay-sabay silang kumilos, naniniwalang ang isang dalaga, lalo na't kagagaling lang sa aksidente, ay hindi lalaban sa kanilang 3. Ang kanilang mga kamay ay nakaunat, ang tunog ng mga sigaw ng pananakot ay nagsimulang marinig, na para bang gusto nilang takutin si Alena pabalik sa posisyon ng isang masunuring biktima. Ngunit malaki ang kanilang pagkakamali. Si Alena, sa isang kilos na kalmado ngunit nakamamatay, ay umiwas sa unang pag-atake, pagkatapos ay gumanti ng isang mababang sipa na nagpatumba sa isang tao. Bago pa man maabot ng pangalawa ang kanyang braso, umikot siya, ginamit ang momentum ng kalaban, at pinatumba ito ng isang kiliti sa siko na nagpadala ng matinding sakit. Ang pangatlo ay sumubok sumuntok mula sa gilid. Ngunit sinalag ni Alena, hinawakan ang pulso, at ibinato ito sa lupa gamit ang isang malinis at epektibong teknik. Sa loob ng ilang segundo, ang 3 ay nakahandu sa isa kalsada. Bugbog sarado, walang magawa at puno ng kahihiyan. Walang sumisigaw na. Ang naririnig na lamang ay ang hirap na paghinga, mga yabag na nabigo, at ang katahimikan na nagsimulang mapuno ng paggalang mula sa mga residenteng nakasaksi. Si Alena ay nakatayo sa gitna nila. Matatag ang kanyang paghinga, tuwid ang kanyang katawan. Hindi bilang isang naghihiganti, kundi bilang isang tagapagtanggol ng dignidad na matagal ng nyurakan. Si Berto, na bumagsak, ay dahan-dahang sumubok na bumangon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusuportahan ang bigat ng kanyang katawan sa mainit na aspalto. Lumingon siya sa likuran na may nanlalaking mga mata. Maputla ang kanyang mukha dahil sa pinaghalong sakit, hiya at hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan. Paano nangyari na ang isang dalaga na kagagaling lang sa aksidente, na ang katawan ay puno pa rin ng dugo at alikabok, ay natalo ang 3 lalaking matatanda sa loob ng ilang segundo. Mabilis ang kanyang paghinga. Hindi lamang dahil sa pagkabagsak,
kundi dahil ang mundong matagal na niyang pinaghaharian sa pamamagitan ng takot at uniforme ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang mga tauhan na nakahandusay at namimilipit. Isa ay nakahawak sa tiyan, ang isa ay hawak ang braso na nasa maling posisyon, at ang pangatlo ay nakatingin lamang sa langit na may blangkong mga mata. Lahat ng kayabangan na karaniwang dumadaloy mula sa kanyang dila ay biglang naglaho, pinalitan ng isang nakakahiyang pagkalito. Nakatayo si Alena sa gitna ng kalsada. Kalmado ang kanyang paghinga kahit na masakit pa rin ang kanyang katawan. Hindi siya ngumiti at hindi rin nagpakita ng tagumpay. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa panalo o talo. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng isang hangganan na matagal nang binabaliwala. Tiningnan niya si Berto na ngayon ay hirap na tumayo at, nang walang sinasabi, lumapit siya. Ang kanyang mga kilos ay kontrolado pa rin, puno ng disiplina. Na para bang bawat hakbang ay pinag-isipang mabuti. Sinubukan ni Berto na umatras, ngunit na-sprain ang kanyang kaliwang paa nang bumagsak siya kanina. Hindi na kailangan pang magsalita si Alena para manginig siya. Sa isang iglap, sinalag niya ang mahinang pagtatangka ni Berto na sumuntok, pagkatapos ay kinandado ang pulso ng lalaki bago ito itinulak pabalik sa lupa na may sapat na diin para sumuko ito, ngunit hindi para saktan ng malubha. Nakahandusay si Berto, hirap huminga, ang kanyang mukha ay nakadikit sa aspalto, hindi dahil sa suntok, kundi dahil sa mapait na katotohanan. Siya, na matagal nang naging mapang-api, ay ngayon ay walang magawa sa harap ng isang katapangan na tahimik na lumago sa gitna ng kanyang komunidad. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng takot, hindi sa pisikal na lakas, kundi sa katarungan na nagsisimula ng kumatok sa kanyang pinto. Nakahandusay si Berto sa aspalto, mabilis ang kanyang paghinga, nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa pagkabigla na sumira sa kanyang pakiramdam ng seguridad. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng arogansya ay ngayon ay nanlalaki, puno ng takot na hindi maitago. Tumingin siya kay Alena na nakatayo sa ibabaw niya. Ang imahe ng isang dalaga na dapat sana ay madaling takutin ayon sa kanyang karanasan. Ngunit ngayon, sa ilalim ng tirik na araw, ang mundo ay tila na baliktad. Sino? Sino ka? Ang kanyang boses ay nanginginig na para bang sinusubukang hanapin ang isang paraan para maunawaan kung sino ang kanyang kalaban. Ngunit hindi sumagot si Alena sa salita. Tinitigan lamang niya ito ng isang tingin na kalmado, matalas, at puno ng kumpiyansa na ang katotohanan ay hindi kailangang magpakilala. Sinubukan ni Berto na gumapang palayo, ngunit masyadong mahina ang kanyang katawan. Siya, na sanay na magpanginig sa iba, ay ngayon ay biktima ng kanyang sariling kayabangan. Hindi huminto si Alena dahil lang sa bumagsak na si Berto. Alam niyang ang pagpapatupad ng katarungan ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagtiyak na ang pag-abuso sa kapangyarihan ay hindi basta-basta nagtatapos. Sa isang mabilis ngunit kontroladong kilos, umatake siya, hindi para saktan ng sadista, kundi para tiyakin na hindi na makakatayo at makapang-intimidate si Berto. Isang magaang ngunit tumpak na suntok ang tumama sa mga nerve point sa braso at likod na nagpanginig kay Berto. Hirap siyang huminga, ang kanyang mukha ay nakayuko sa matinding kahihiyan. Hindi siya umiyak, ngunit may luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa kanyang dignidad na matagal nang itinayo sa takot ng iba ay gumuho ngayon sa harap ng publiko. Tumayo muli si Alena. Ang kanyang katawan ay puno pa rin ng dugo, ang kanyang pink na bestida ay gusot, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid na parang isang poste na hindi madaling matumba. Sa kanyang paligid, ang mga residenteng kanina ay tahimik ay dahan-dahang gumalaw. May kumuha ng cellphone para mag-record, may naghanda na mag-alok ng tubig, at ang ilan ay tumayo pa ng mas tuwid, na para bang ngayon lang nila natanto na ang katapangan ay nakakahawa. Sa gitna ng init ng tanghali, ang takot ay nagsimulang mabasag at ang katarungan, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ay nagsimulang maging totoo. Ang mga residente na kanina ay nagtatago lamang sa likod ng mga tindahan, mga poste, o sa anino ng mga kariton ay dahan-dahang lumapit. Noong una ay nag-aalangan pagkatapos ay isa-isang lumapit. Hindi para umatake, kundi para masaksihan ng kanilang sariling mga mata na ang katapangan ay totoo. Isang ina na nagtitinda ng gulay ay mahigpit na humawak sa dulo ng kanyang palda. May luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa paghanga.
Isang binata na karaniwang nakaupo lamang habang naglalaro sa cellphone ay ngayon ay tumayo ng tuwid. Ang kanyang dibdib ay nakaumbok na para bang ngayon lang niya natagpuan ang kanyang dignidad. Walang nagsasalita, ngunit ang katahimikang iyon ay iba. Ngayon ay puno ito ng isang pagmamalaki na dahan-dahang lumalago. Nasaksihan nila ang isang dalaga na dapat sana ay biktima ay naging isang tahimik na tagapagtanggol ng kanilang dignidad. At sa katahimikang iyon may nagbago. Ang takot na matagal nang nakatali sa kanila ay nagsimulang kumalas, pinalitan ng isang pakiramdam ng pagkakaisa na matagal nang namatay. Ilang residente pa nga ang nagsimulang maglabas ng cellphone para i-record ang pangyayari, hindi para sa sensasyon, kundi bilang ebidensya. Ebidensya na ang mga ordinaryong mamamayan ay maaaring lumaban kapag nyurakan ang katarungan. Isang binata ang lumapit kay Alena at nag-alok ng tubig na may bahagyang nanginginig na kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang paggalang na mahirap ipahayag. Tinanggap ito ni Alena nang may maikling tango, hindi gaanong nagsalita, ngunit ang isang maliit na ngiti sa kanyang labi ay sapat na para magbigay ng lakas sa kanilang lahat. Hindi kalayuan, isang tricycle driver ang pinaandar ang kanyang motor at dahan-dahang lumapit at nag-alok ng tulong na dalhin si Alena sa ospital. Isang alok na dati hindi niya kayang sabihin. Sa gitna ng mainit na kalsada, sa gitna ng alikabok at mga labi ng kaguluhan, ang komunidad ay nagsimulang bumangon. Hindi na nila tinitingnan si Alena bilang isang dalagang nasugatan lamang, kundi bilang isang simbolo na ang katotohanan ay maaari pa ring ipaglaban basta't may isang taong mangangahas na magsimula. At sa araw na iyon, sa tirik na tanghali, ang katapangan ay kumalat, dahan-dahan, tiyak at hindi mapipigilan. Huminga ng malalim si Alena. Tinitiis ang sakit sa kanyang katawan na nanginginig pa rin pagkatapos ng pisikal na sagupaan. Hindi siya nagsayang ng oras. Sa isang kalmadong kilos, naglakad siya pabalik sa kanyang motorsiklo na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan niyang itinaas ang upuan sa likuran, hindi para hanapin ang pitaka o cellphone, kundi para ilabas ang isang bagay na matagal nang nakatago. Isang maliit na itim na jihi na may maikling antena na may espesyal na logo na kilala lamang ng ilang partikular na grupo. Ang mga residenteng nakakita nito ay nagpalitan ng tingin, nalilito ngunit mausisa. Binuksan ni Alena ang aparato, pinindot ang emergency call button gamit ang daliri na puno pa rin ng alikabok at nagsalita sa isang boses na kalmado ngunit matatag. Ito si Alena, Code Identity Alpha 7. Kaaksidente ko lang sa isang insidente ng pag-atake ng isang patrol car sa Calle Remedios malapit sa palengke. 4 na pulis na nakasuot ng uniforme, isang leader, 3 tauhan. Binangga nila ako, tumangging managot at sinubukang takutin. Napahinto ko na sila. Kailangan ng opisyal na tulong agad. Ang boses sa kabilang linya ng AC ay mabilis na sumagot. Profesional, walang pag-aalinlangan. Ibinigay ni Alena ang coordinates ng lokasyon, ang kondisyon ng mga biktima, kasama na ang kanyang sarili, at humiling na dumating ang isang opisyal na team nang walang pakikialam mula sa lokal na unit. Alam niyang sa ganitong kaso, ang ulat ay dapat direktang pumasok sa isang malinis na internet na channel, hindi sa isang command chain na maaaring kontaminado na. Nasaksihan ng mga residente ang lahat ng tahimik. Nagsimula silang mapagtanto na si Alena ay hindi isang ordinaryong dalaga. May kakaiba sa paraan ng kanyang pagsasalita, sa paraan ng kanyang pagkilos. Kalmado, kalkulado, at puno ng isang otoridad na hindi peke. Isang nagtitinda ng palamig ang tumingin sa jihi sa kamay ni Alena at bumulong sa kanyang katabi. Hindi siya ordinaryong mamamayan, di ba? Walang sumagot, ngunit lahat ay nagsimulang maintindihan. Ang katapangan ni Alena ay hindi nagmula sa isang biglaang emosyon, kundi mula sa isang paghahanda na matagal ng binuo. At sa gitna ng init ng tanghali, ang pag-asa ay nagsimulang tumubo, hindi lamang para sa katarungan ngayon, kundi para sa isang katarungan na sistematiko, nakabalangkas, at hindi na mapipigilan ng sinumang opisyal. Ang mga pulis na dati mayabang ay ngayon ay nakaupong mahina sa aspalto. Masakit pa rin ang kanilang mga katawan mula sa mga suntok at pagkakabagsak na kanilang naranasan. Ang mukha ni Berto na kanina'y puno ng kayabangan ay ngayon ay maputla. Ang kanyang mga mata ay gumagala, naghahanap ng isang daan palabas na wala naman.
Ngunit nang mapunta ang kanyang tingin sa sling bag ni Alena na bahagyang bukas, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na itim na logo na may pilak na linya ang nakadikit sa gilid ng tela. Kinilala ni Berto ang sagisag na iyon. Biglang nanginig ang kanyang puso. Hindi iyon logo ng isang ordinaryong ahensya. Iyon ay tanda mula sa isang internal intelligence unit na ang trabaho ay bantayan ang mga pulis na tulad niya. Agad na nanghina ang kanyang mga tuhod. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan na nagsimula na ring mapagtanto ang malaking pagkakamali na kanilang nagawa. Hindi lamang sila bumangga ng isang mamamayan, binangga nila ang isang taong nasa loob na nagpapanggap. Walang utos, ang apat ay nagsimulang umiyak. Hindi isang peking iyak, kundi isang hikbi na nagmula sa tunay na takot, takot sa isang sira na karera, sa isang pamilyang mapapahiya, at sa isang bilangguan na naghihintay. Dahan-dahang gumapang si Berto. Ang kanyang mukha ay nakadikit sa lupa. Ang kanyang boses ay nanginginig habang nagmamakaawa. Sino? Sino ka talaga? Tanong niya, nanginginig ang boses. Patawarin niyo kami, hindi namin alam. Hindi namin alam kung sino ka talaga. Isa sa kanyang mga tauhan ay sumubok pang hawakan ang dulo ng sapatos ni Alena, nagmamakaawa. Ngunit dahan-dahang inalis ni Alena ang kanyang paa, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil alam niyang ang awa ay hindi dapat magpalabo sa katarungan. Ang mga residenteng nakasaksi sa eksenang iyon ay natahimik. Nakita nila ng kanilang sariling mga mata kung paano ang arogansya na matagal na nilang kinatatakutan ay maaaring gumuho dahil lamang sa pagpapakita ng katotohanan. Sa gitna ng mainit na kalsada, sa gitna ng alikabok at mga sugat, ang peking kapangyarihan ay sa wakas ay sumuko, hindi sa karahasan, kundi sa katotohanang hindi na maitago. Hindi nagtagal matapos pumasok ang ulat ni Alena, ang tunog ng mga sirena ay narinig mula sa malayo. Hindi isa, kundi marami. Papalapit ng may kontroladong bilis, ngunit puno ng otoridad. Ang mga residenteng nagkukumpulan pa rin ay kusang loob na nagbigay daan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang tapat na paggalang. Isang opisyal na patrol car na puti at asul ang dumating sa lokasyon, sinundan ng isang sasakyan mula sa internal unit na may espesyal na sticker. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang opisyal na may mataas na ranggo. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit matatag. Agad na nakuha ng kanyang tingin ang buong sitwasyon sa isang iglap. Hindi siya sumigaw, hindi rin nagpakita ng labis na emosyon, ngunit ang kanyang presensya lamang ay sapat na para magbago ang hangin. Nang walang anumang verbal na utos, agad na sinigurado ng kanyang team ang lokasyon, pinaghiwalay ang mga pulis na nakaupong mahina sa lupa, at lumapit kay Alena nang may paggalang na malinaw na iba sa arogansya kanina. Ang apat na pulis ay agad na pinusasan sa harap ng publiko. Hindi para ipahiya, kundi bilang simbolo na ang batas ay walang kinikilingan kahit na nakasuot ng uniforme. Nakayuko ng malalim ang mukha ni Berto, nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa hiya na hindi maitago. Nasaksihan ng mga residente ang lahat ng may pagmamalaki sa kanilang mga dibdib. Sa unang pagkakataon sa kanilang alaala, ang mga otoridad ay dumating hindi para mang-api, kundi para ipatupad ang katarungan. Walang nangahas na ipikit ang kanilang mga mata. Lahat ay gustong makita na ito ay totoo. Ang pag-abuso sa kapangyarihan ay sa wakas ay pinagbayaran. Si Alena, kahit na puno pa rin ang dugo at sugat ang kanyang katawan, ay tinrato ng may buong paggalang. Yumuko pa nga ng bahagya ang opisyal nang kausapin siya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pasasalamat. Sa gitna ng kalsada na dati naging arena ng kawalang katarungan, ngayon ay nakatayo ang isang entablado ng tunay na katarungan, kalmado, matatag, at walang kompromiso. At alam ng mga residente na ang maliit na kasaysayan sa kanilang lungsod ay nagbago na. Tinulungan si Alena na sumakay sa isang opisyal na sasakyan na inihanda para sa kanya. Hindi bilang isang bilanggo, kundi bilang isang mahalagang saksi at biktima na may karapatan sa agarang paggamot. Isang internal medical team ang naghihintay sa loob, dala ang kumpletong first aid equipment. Maingat nilang nilinis ang mga sugat sa kanyang tuhod at braso, binendahan ito ng steril na gasa, at sinigurong walang internal na pinsala na mapanganib. Sa buong biyahe papunta sa pinakamalapit na ospital, nanatiling kalmado si Alena. Hindi siya umiyak, hindi rin nagreklamo.
Tumingin lamang siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang kalsada na kanina inaging larangan ng labanan ay bumalik na sa dati nitong katahimikan. Ngunit alam niyang may nagbago, hindi lamang sa kanya, kundi sa mga residente na ngayon ay nangangahas ng tumingin ng diretsyo. Hindi na yumuyuko tuwing nakakarinig ng tunog ng sirena. Sa ospital, sumailalim siya sa karagdagang pagsusuri, nagbigay ng opisyal na pahayag, at pumirma sa mga ulat gamit ang kamay na bahagyang nanginginig pa rin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Ang kaso ay mabilis na kumalat. Hindi dahil sa sensasyon, kundi dahil sa pangangailangan para sa katotohanan. Iniulat ito ng lokal na media ng may pag-iingat, ngunit matatag, hindi lamang itinampok ang katapangan ni Alena, kundi pati na rin ang sistema na sa wakas ay gumana ng tama. Agad na isinagawa ang isang internal na investigasyon at hindi nagtagal ay nabunyag ng espesyal na team ang network ng T-Kotong-E na matagal nang pinapatakbo ni Berto at ng kanyang grupo. Ang mga negosyante na dati takot ay ngayon ay nangahas na magbigay ng testimonya tungkol sa mga peking checkpoint, sa pilitang lingguhang bayad at mga banta sa mga ayaw magbayad. Lahat ng tala, larawan, at kahit na mga voice recording ay nakolekta bilang ebidensya na ang maliit na katiwaliang ito ay matagal nang sumisira sa tiwala ng publiko. Ang kasong ito ay naging mitsa ng isang internal na reforma sa hanay ng lokal na pulisya, na may mga bagong takdang gawain, pagsusuri sa karakter, at muling pagsasanay sa etika ng serbisyo publiko. Hindi hinanap ni Alena ang atensyon, ngunit ang kanyang katapangan ay naging isang katalista na gumising sa maraming tao mula sa mahabang tulog ng takot. At sa likod ng tahimik na pinto ng ospital, alam niyang hindi lamang niya iniligtas ang kanyang sarili, kundi binuksan din niya ang daan para sa mas malawak na katarungan. Ang paglilitis ay isinagawa ng hayagan, dinaluhan ng mga residenteng dati takot na banggitin pa lamang ang pangalan ni Berto. Ngayon, dumating sila, nakatayo sa likod ng bakod ng korte, matyagang naghihintay, na para bang gusto nilang tiyakin na ang katarungan ay tunay na ipapatupad hanggang sa huli. Binasa ng hukom ang hatol sa isang matatag na boses. Ang 4 na akusado ay napatunayang nagkasala ng pag-abuso sa kapangyarihan, karahasan laban sa mamamayan at paulit-ulit na pangingikil. Sila ay tinanggal sa serbisyo ng may kahihiyan, inalisan ng lahat ng kanilang mga karapatan bilang empleyado at hinatulan ng pagkakakulong ayon sa bigat ng kanilang mga pagkakasala. Walang nagtanggol sa kanila. Maging ang kanilang mga kasamahan ay dumistansya. Alam na ang kanilang mga ginawa ay nagdulot ng mansa sa pangalan ng unipormeng dapat sana inagpoprotekta, hindi ng aapi. Sa silid hukuman na puno ng tao, narinig ang mga buntong hininga ng ginhawa mula sa mga negosyanteng matagal ng pinilit na magbayad. Sa araw na iyon, ang batas ay hindi lamang nagsalita, ito ay kumilos. Inutusan din ng korte ang 4 na akusado na bayaran ang lahat ng pinsalang dinanas ni Alena. Mula sa pagpapaayos ng motorsiklo, mga gastos sa pagpapagamot, hanggang sa kabayaran para sa psikolohikal na trauma na kanyang naranasan. Ngunit para kay Alena, ang pera ay hindi ang pangunahing tagumpay. Ang kanyang tagumpay ay nasa katotohanan ang sistema, kahit na mabagal, ay sa wakas ay pumanig sa katotohanan. Pagkatapos ng paglilitis, muli niyang binisita ang kanyang lola. Sa pagkakataong ito, mas kalmado ang kanyang mga hakbang. Sa yakap ng kanyang lola, hindi siya nagkwento ng mahaba tungkol sa laban o sa korte. Sinabi lamang niya, "Lola, ligtas na ulit ang daan." Sa labas, ang mga residente ay nagsimulang magtinda ng walang takot na magbayad ng key protection money. Ang mga bata ay naglalaro sa bangketa ng walang takot na paalisin. At ang tunog ng busina ay hindi na nagpapakaba dahil sa takot. Ang lungsod ay hindi nagbago sa isang araw, ngunit ang direksyon nito ay nagbago na. At sa gitna ng lahat, si Alena ay nanatiling isang simpleng dalaga, may itim na helmet, nagmamaneho ng puting motorsiklo, at naniniwala na ang katarungan ay nagsisimula sa isang taong nangangahas na tumayo, kahit na mag-isa, sa ilalim ng tirik na sikat ng araw. Ang aral ng kwentong ito ay malinaw, ang katarungan ay hindi dumarating ng kusa. Kailangan itong ipaglaban. Kahit na kailangan itong simulan ng isang taong nangangahas na tumayo sa gitna ng takot. Huwag hayaang magtago ang pag-abuso sa kapangyarihan sa likod ng isang